po sa lahat, mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. Bumabati po ako this morning sa mga sumusubaybay po sa mga mensahe mula sa Light of Truth Ministry. Kayo pong mga nasa ibang bansa, salamat po for watching. At sa mga kapatid natin this morning, yung mga audience po natin, magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay nasa aklat po ng 2 Samuel, verse 1. Unahin na po natin ang verse 6. Lulundag na po tayo. 2 Samuel, chapter 11, verse 6. And David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. As we heard, nagpadala ng mensahe itong si David sa kanyang general na si Joab, na hanggat maaari si Uriah ay pabalikin kay David. And Joab sent Uriah to David. Napansin na natin, si Uriah pumunta na kay David. And who is Uriah? This is our message. Gusto kong makilala natin si Uriah na bumalik kay David. Verse 7. And when Uriah was come unto him, bumalik na si Uriah kay David. Now, tignan natin kung sino si Uriah. Unang-unang may papakilala ko si Uriah. Si Uriah po ay sundalo ng Israel. Pakita ko po sa inyo na siya ay sundalo ng Israel. Verse 1. And it came to pass, after the year was expired. Ito ay nung natapos na ng isang taon. At the time when kings go forth to battle. Nung ang mga hari sa kanilang palibot ay nakipagbaka. And David sent Joab, ang haring sa Israel, ipinadala niya ang kanyang general. At ang general na ito ay si Joab, kasama ang kanyang mga sundalo. And his servants with him, and all Israel. Pansinin po nyo yung servant ni Joab, and his servants with him. At pagkatapos, and all Israel. Ito yung mga sundalo. At ang mga servant ni Joab, ito yung mga magigiting na sundalo ni Joab. At ang bilang ng kanyang mga malalakas at matatalino mga sundalo ay 37 sundalo na magigiting. Liban doon sa mga napakaraming bilang ng mga sundalo. And yun, ang sasabihin ko sa inyo, at noong ang mga kasundaluhan ni Joab ay nandoon sa pakikipagbaka, sumulat itong si David na itong si Uriah na sundalo ay pabalikin. Kaya doon sa verse 6, pinabalik itong sundalong si Uriah.
Katulad ng sinasabi ko, si Uriah ay sundalo ng Israel. Amen? Now, at liban doon, si Uriah ay isa siya sa 37 magigiting na sundalo na isa siya sa nagtatag sa kaharian ni David kung bakit ang pamumuno ni David ay isang napakatatag na pamumuno at napamunuan niya ang buong Israel dahil sa 37 sundalo kasama si Uriah. Si Uriah ay hindi pangkaraniwang sundalo ni David. Let me read. Sa 1 Chronicles, chapter 11, verse 10. These also are the chief. Ito yung mga matataas na sundalo. These also are the chief of the mighty men whom David had. Meron si David ng mga malalakas at matatalino mga kasundaluhan. At ang mga ito, ayon po sa author ng Chronicles, who strengthened themselves with him in his kingdom and with all Israel. Etong mga magigiting sundalong ito, mula nang ma-engage at napabilang na itong sila sa mga sundalo, nagpagal silang mabuti, nagpakatalino at nagpakatapang at nagpakalakas para kay David at sa bansang Israel. At babasahin ko po kaagad dito sa verse 41, binasa doon, binasa ng binasa kung sino ang mga magigiting na sundalo at nagpakalakas, nagpakatalino. At eto na, verse 41, Uriah the Hittite. Nandito na yung sundalong si Uriah. Kasali siya sa mga magigiting na sundalo ni David. Siya yung isa sa nagbigay ng panahon para i-establish na strong yung kingdom o the leadership of David the king in Israel. That is Uriah. At sasabihin ko po sa inyo at maaring mamangha kayo, Uriah is not a Jew. But Uriah, he is one of the mortal enemies of Israel. Siya ay Hittite. He is not a Jew. Pero doon sa marubdob ng kampanya ng mga Hudyo, doon sa kanilang relihiyon, doon sa totoong Diyos na dala-dala nila, pagkatapos sila ay lumabas sa Egypt, pagkatapos pumasok si Joshua, at pagkatapos nandyan na ang mga hari, ay isa itong si Uriah sa pamumuno na ni David na na-convert mula doon sa maling relihiyon sa Kanaan o sa Israel. Nadatnan na ang tao ito sapagkat ang nakatira diyan, ang isa sa mga tao na nakatira diyan ay tinatawag nilang Hittite. Ngunit dahil doon sa mahigpit ng kampanya ng Diyos sa mamagitan ng mga sundalong ito na mga Hudyo, isa sa mga na-convert dito at naging mananamba sa espiritu at katotohanan ay si Uriah. Basahin natin. Noong nakipagtipan ang Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 15, sinabi na ng Diyos kay Abraham, ang lugar na ito na yung tinutungtungan Abraham ay ibibigay ko. Ito ang laman ng mga taong na nandito. Isa rito ay ang mga Hittites. Genesis chapter 15, nung nangungusap na ang Diyos kay Abraham, 15, verse 18. In the same day that the Lord made a covenant with Abraham, saying, unto thy seed have I given the land, this land,
from the river of Egypt unto the great river and the river of Euphrates. The Kenites, ang laman niyaan ng lugar na ito, Abraham, the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, and the Hittites. Right? Hittites ang laman ng Kanaan na yan noon. Nabasa natin sa 1 Chronicles chapter 11, and I'm mistaken, sa 41, ang tawag sa kanya, Uriah the Hittites. Kaya nga noong ang mga kasundaluhan ng Diyos ay papasok na sa Kanaan under the leadership of this second leader, Joshua, after the death of Moses. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, dalhin mo ang mga taong ito sa lugar ng mga Hittites. Chapter 1 verse 4. Mababasa nyo, nagbanggit ang Diyos kay Joshua, ang laman ng tao na nandyan ay mga Hittites. At dahil sa mahigpit na kampanya ng mga Hudyo noon, hanggang doon sa panahon ni David, isa sa na-convert ay si Uriah. At isa siya sa mga sundalo na magigiting ni David. At iliban dyan, brethren, gusto ko maiba sa usapan. Na sa kabila ng yung faithfulness ang tawag doon, yung katapatan ng sundalong ito, na kahit hindi siya Hudyo, na-convert siya, ay ipinakita ni Uriah ang kanyang pagiging isang tunay na mananamba sa Diyos, pagiging isang tapat sa kanyang bayan bilang isang sundalo, dahil siya ang nagtatag doon sa kaharian ng Diyos sa kamay ni Haring David. Pero sa kabila noon, Uriah was murdered. At alam niyo ang utak ng pagpatay, King David is the murderer. Nung pinatawag niya itong si Uriah, meron na siyang nagngisit nga plano sa buhay ni Uriah. How come this great prophet and a great king of Israel planned these evil things to this faithful soldier of God? Alam niyo kung bakit niya pinabalik? Dahil noong si Uriah ay nasa digmaan, nakita ni David yung asawa ni Uriah na si Bathsheba. At inasawa ni David ang asawa ng sundalong itong si Uriah at nabuntis si Bathsheba. Bathsheba, I am right? At nung malaman ni David na si Bathsheba ay nabuntis niya, pinatawag niya, sumulat, "Send to me Uriah." Joab, sent to me. At ang plano niya kasi ay ganito. Talaga kahit tapat kang tao ng Diyos, gagawa si Satanas para matigil ang pagiging isang tapat mong sundalo ng Diyos. Tinawag si Uriah doon sa kanyang responsibilidad. Tinawag ko kayo, brethren, not only that I miss you, talaga miss talaga, dangan at ang bangkero. Hindi ko naman pagsabay kasi bangkero at ang dangan. Talaga na-miss kayo. Yun lang. Hindi yung tawagin ko kayo para adatin ang isit kay panggap ko, that is not right. Tatno may isa makita yun daytoy. Hindi na ninyo kasi, alam ko naman na ang mga salita na inyong naririnig sa mga pastors ay salita ng Diyos. Pero hindi na rin ninyo talaga naririnig yung tinig ko, hindi na. At nababasa o naririnig na lamang at napapanood na lamang ninyo ako dyan sa YouTube. Brethren, bago niya pinatawag itong si Uriah, hindi niya iniisip na nung isang araw at maraming mga taon,
Ang laki ng partisipasyon ni Uriah sa pagiging isang matagumpay na hari si David. May ganyan kasi ng mga Christians Yung mga taong na nasa yung mga soldiers na nandoon sa digmaan, pinapaatras. Akala mo talaga nagmamalasakit. Pero hindi naman talaga totoo. At nung nakauwi na itong si Uriah, eto na ang maganda. Doon sa mga salita ni Uriah, makikita natin kung anong laman ng kanyang puso, kung anong klaseng mananampalataya siya sa Diyos, at kung anong serbisyo meron siya sa tao, at kung anong uring sundalo siya sa kanyang kapwa sundalo. 2 Samuel chapter 11. Who is Uriah? Verse 6. And David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Gittite. And Joab sent Uriah to David. We don't know how many days. And when Uriah was come unto him, kaharap na ni Uriah si David. Ganito ang taktika ni David. David demanded of him, sabi niya, kumusta na si Joab? Di ba? Parang hindi mo talaga makikita. Kumusta na si Joab? Ano ang kanyang ginagawa? Paano ang bayan o yung mga sundalo, Uriah? Ano ang kalagayan ng digmaan sa iyong observation, Uriah? Kasi leader si Uriah Doon sa thousands of soldiers, isa siya sa 37 na kinikilalang magiting na sundalo. Sabi niya, ano ang observation mo sa digmaan? Ganito naman ang sinasabi ni Uriah. Verse 8. Tignan natin. And David said to Uriah, nung mabanggit na kung anong kalagayan ang mga sundalo, at eto na yung sinasabi ni David. And David said to Uriah, umuwi ka na sa bahay mo. And wash thy feet. Siyempre, alam naman natin sa Middle East, alam naman natin ang mga sundalo kung anong itsura meron sila. Uling-uling pati mukha. Pati mukat hindi matanggal. Hindi na ito nagpapalit. Kung saan natin sniper tayo, ito Maghirap ang maging sundalo dahil ikaw And wash thy feet. And Uriah departed out of the king's house. At nung umalis, itong si Uriah doon sa bahay nung hari, mayroon palang sumusunod na pagkain na hindi niya alam. There followed him a mess of meat from the king. Pero ang hindi alam ng hari, eto ang ginawa ni Uriah. But Uriah slept at the door of his Lord, and went down not unto his house. Ang command ni David, umuwi ka na, hugasan mo ang iyong paa. Ang gusto ni David, yung pagbubuntis ni, sinong pangalan? Si Bathsheba, ay hindi madlaw ni David, para siya rin ang may anak noon. Kaya niya pinauwi, para kilalanin ni Uriah yung kanyang asawa. Right? Pero ang hindi inaasahan ni David, hindi umuwi si Uriah. At ang kanyang tinulugan, binantayan pa niya yung hari. And Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his Lord, and went not down to his house. Nung marinig ni David na hindi umuwi si Uriah doon, pinatawag niya ulit si Uriah. At ang sabi ni David kay Uriah, and David said unto Uriah, comest thou not from thy journey? Tanong, hindi ka ba galing sa paglalakbay? Siyempre, tugon ni Uriah, yes, Lord. O bakit hindi ka umuwi doon at nag-rest ka? At yung asawa mo doon, siyempre sundalo ka di ba? Bakit hindi ka umuwi?
Comest thou not from the journey? Why then didst thou not go down unto thy house? Ito yung salita ni, gusto kong marinig natin ito lahat. Kasi I know, na kahit every Sunday ay nare-record ito, na-video ito, at pinapadala ko sa ibang bansa, alam ko na ang hindi lahat ng Light of Truth Ministry is interested sa mga message na nandyan sa YouTube. Kaya, pinatawag ko kayo para marinig nyo ito. At baka hindi ninyo na ito marinig bago kayo mamatay. And Uriah said unto David, anong rason kung bakit hindi ka natulog doon? Hang ka mailiw di asawa, Uriah? Ang sagot ni Uriah ay ito. And Uriah said unto David, the ark, King David, the ark is there. Alam niyo yung ark, nandun yung tipan ng Diyos na binigay ng Diyos kay Moses at sa bayan. Kung hindi sa akin binigay yung tipan, sa inyo. Pero babantayan ko yon. At hindi ako uuwi doon at matutulog, kilalanin ko ang aking asawa, magre-relax, kasi yung salita ng Diyos nandoon. Isa siya sa nagbabantay, kahit papano. And Uriah said unto David, the ark. Ang sarap-sarap naman yung mga pagbibigkas na ginagawa ni Uriah kay David. Pinatawag niya ito. Kaya talagang gusto kong makita nyo yung very colorful life of Uriah. At kung ihahambing ko ito sa mga bundok, isa siyang malaki at mataas na bundok na gusto mong akyatin para tignan mo yung mga nasa baba. Yan, si Uriah. Pinangangalagaan ni Uriah yung salita ng Diyos sa kanila, sapagkat naririnig niya noon at napatunayan niya noon doon sa banda pa roon ng kasaysayan ng mga Hudyo, ang kaban ng tipan ng Diyos ay kinuha din nila noon. Sila ang kumuha noon under the leadership of the high priest Eli. Nagkaroon ng digmaan, nakuha ng mga Hittites, mga Jebusites, dinala sa Kanaan dinala doon sa kanilang boundary. At ayaw ni Uriah na mangyari pa ito dahil isa na siyang mananampalataya sa Diyos. That is Uriah. Isa pa rito sa verse 11, and Israel, nandun ang mga kasundaluhan, nandun ang Judah, nandun sila. Matutulog ako doon at magre-relax, King David. At liban dyan, addition to this, and my Lord Joab is there. Yung aking leader nandun, tapos nandito ako. Alam nyo naman kasi, hindi naman kasi ganyan ang pag-iisip ng mga ibang mananampalataya noon at mga ibang mananampalataya ngayon, na kahit ang leader nila ay nasa in a moment, sisiklab ang digmaan na maaaring ang mga digmaan na ito ay ikasasawi ng mga maraming sundalo ng Diyos sa Israel at ang mga sundalo ng Diyos ngayon sa ilalim ng iglesia ng Panginoon ay wala lang, basta hayaan mo lang yung leader mo, mamatay na kung mamatay dyan. Tayo naman nang susunod. Basta ang gawin natin, mag-indayon tayo dito, manood tayo ng TV, sige lang, hayaan mo silang makigubat dyan. And Uriah said unto David, the ark is there, Israel, the troops is there, the Judah is there. Lang sila, sa tent lang sila. At ang aking leader nandun, si Joab.
At saka, and the servant of my Lord, yung mga leader, doon sa ilalim ni Joab, nandun. 36 ang nandun. Dahil nandito ako na pang 37. Are in camp, nandun sila in the open field. You know the open field? Bakit kaya ito pinagpipilit ng Uriah? Oo. Ang open field, walang time. Pagka sumiklam ang digmaan, wala kang mapagtataguan. Open ito. Kaya pagka sumiklab ang digmaan, sabi niyo, open field yun. Pagka nagdelikado na ng buhay, paano na sila? Wala naman silang matatakbuhan. Tapos, dito ako, shall I then go into mine house to eat and drink and to lie my wife? As thou livest, and as thou shalt liveth, I will not do this thing, King David. Kahit si Uriah ay nasa ibang lugar na, pag-aari na niya ang lugar si Uriah, yung puso niya nandun. Ayaw niya yung tawag ni David na mag-relax siya. Minsan nga may tawag na rin sa amin, mag-relax kami eh. Pagpatayin ni Pastor ti bagbaginan di, dapat sakit mo, pwede ka ginanaw. No? I know the tactics of Satan. I would like to die with my people to the church. Dahil totoo, sa ayon nyo sa gusto, katulad natin si Uriah. Bilang isang hitano iting si Uriah na maraming Diyos-Diyosan, katulad nating mga hintil, naghintil siya, marami tayong mga Diyos. Sinikap niyang magsanay bilang isang sundalo na mapabilang siya sa hindi pangkaraniwang sundalo. Sa ayon niyo sa gusto, bawat mananampalataya, pagkatapos tayong ma-convert, isa tayong sundalo ng Diyos. Na isaalang-alang natin ang salita ng Diyos na kailangang suportahan. Dahil ang kaaway natin na si Satanas ay ready, chapter 5 ng 1 Peter, ready siya na sirain ang mga mananampalataya. Ulitin ko, sa ayaw natin at hindi, pagkatapos nating maligtas, tayo ay binibilang ng Diyos na kanyang sundalo, na meron kayong Joab like me. At doon sa baba ni Joab ay mayroong mga magigiting na sundalo si Joab. Isa, si Uriah. Concern siya sa lahat. Dahil marami talagang Kristiyano ang hindi talaga ganito ang pag-iisip. Napakarami na mga Kristiyanong ganito. Pero ayaw ni Uriah na maging easy. Go lucky ang life niya. Alam niya kasi yung pagsiklab ng digmaan, hindi lamang siya ang madidestroy ang kanyang bayan na binila na niyang bayang Israel. Ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ang kanilang pagsisilbi, ay apektado sa digmaan na ito. Sasakupin sila ng mga taong iba ang Diyos at iba ang mga ugali, na ang kanilang pagsisilbi sa kanilang Diyos ay hindi katulad ng pagsisilbi ni Uriah sa kanyang Diyos. Ang gusto lamang niya ay gamitin siya ng isang relihiyon. Maraming ganyan eh. Yung nakapagsisilbi siya, na kahit alam naman niya na hindi totoong relihiyon ito ng Diyos. At hindi tama ang katuruan ng relihiyong ito. Basta ang gusto niya ay nagagamit lamang siya ng church na ito. At gusto kong itanim ninyo ito sa inyong isip, brethren. Si Satanas, unang-una ang ating kaaway. At ang napakabisa niya itong weapon. Ano yung weapon? Sandata. Unang-una tatawag siya ng magiging leader niya. Huhubugin niya ito.
At pagkatapos niyang mahubog ito, ay ang mga leaders na kanyang tatawagin ay magtatayo ng mga reliyon. At ang mga reliyon na ito nakuwad ay ika-counterfeit yung original na trabaho ng Diyos. Kokopyahin yan. Maalala nyo, bumagsak ang ating mga magulang sa Garden ng Eden. Wala nang ibang pakay pa si Satanas kundi yung pahintuin ang mga banal sa lakad na espiritual, sa lakad na banal. Bago nagsimula ang ating mga magulang, bumagsak muna sila sa kasalanan. Ang unang-unang sabi ko, unang-unang leader na na-convert dito sa Bible at sa kasaysayan ng mga tao, si Cain, na mamamatay tao. Pinatay niya ang kanyang matuwid na kapatid. Pagkatapos niya, makita niyo ang isang dakilang leader ulit ni Satanas, si Nimrod, na ayaw na niyang umalis at magtayo na lamang ng isang building na magpapakilala na siya ay napakarunong na tao. Na magtatayo ng reliyon, siya ang nagtayo ng Babel. Ang digmaan natin, kung isipin ninyo ay nandyan, maaaring sumiklab sa anumang pagkakataon. At ang mga digmaang ito ay huwag nating ipawalang bahala. Let me read. Ephesians chapter 4. Verse 11. And He gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Ibinigay ito ng Panginoon para maging ganap ang mga banal, for the perfecting of the saints, para sa gawaing paglilingkod, upang ang iglesia ay maging malakas, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, hanggang sa magkaisa tayo ng katuruan, and of the knowledge of the Son of God, hanggang sa maging perfect na tao tayo, hanggang sa maging sukat natin si Jesus. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrines, by the sleight of men, and the cunning craftiness, whereby they lie and wait to deceive. Para wag na tayong matulak pa ng ibang mga katuruan dito at doon. Ang Light of Truth Ministry, hanggat may buhay ako, hindi ko kakayaan na itutulak tayo ng mga maling katuruan. Pero maraming mga members sa Light of Truth Ministry, hindi pa talaga well-known sa kanila ang doctrine ng Light of Truth Ministry. Hindi pa. Ito yung aking ikinababahala. Dahil maraming mga sundalo sa Light of Truth Ministry, they are not really interested as a soldier of Christ. Hindi interesado talaga. Dahil pa mo interesado, tinala pa mo ni David. Itutulak dito, doon ng maraming doktrina. As I said to God, damihan mo pa ang aking mga taon. Kitam no, nagkutong ako dasakit ko among data apo. Pero long life ang aking desire. Kailangan bago ako mamatay, makita ko ang Light of Truth Ministry is strong sa doctrine. Second Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Sapagkat ang aming, ano na naman itong weapons? Sandata ay hindi sandata na ginagamit ng makamundo. Our warfare are not carnal, but mighty through God to pull down of strongholds. Mayroong sinasabi si Paul na digmaan
na kailangang harapin ng mga mananampalatayang Corinthians na kinaharap na ngayon ng mga apostol, ang sirain ang mga kuta. Right? Ang kuta ni Satanas ay nasa mga relihiyon. Piliin mo ang doctrine ng ibang relihiyon. Si Jesus hindi Diyos lang. Tao talaga siya. Tayo, sa isang Diyos, we have three persons. But distinct persons of God. Now, marami na, alam niyo yung doctrine ng Trinity, right? Amen. Pero hindi nyo kayang depensahan yan. Mas marami ang hindi. Sapagkat hindi natin ilalagay ang ating isip dito. Hindi tayo nagbubulay-bulay kung paano kung kakarap tayo. I know you believe that doctrine. But 2:10. Napakanipis, napakapayat para suportahan, katulad ni Uriah. The Ark of the Covenant of my King is there in the field. Bakit ako uuwi? But mighty through God the pulling down of strongholds. Kailangan bumagsak ang mga patibayan ng mga gawain ni Satanas, ang sinasabi ni Paul. Casting down imaginations. Yung mga mapagtaas na kaisipan, kailangan babagsak yan. Dahil even Christians, among the Christians, the churches in the world, maraming mga mayayabang na mga Kristiyano na kailangan bumagsak ang mga ito. Like the Corinthians. Getting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Mayroong kaalaman ng Diyos na kailangang iparis natin ang mga kaalaman ng mga reliyon, kailangan ng mga kaalaman ng iba't ibang mga tao, kailangan compare natin ang kaalaman ng Diyos dito. At kung hindi nagmatch, kailangan magiba ito. Ayon kay Paul. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Ang layon ng ating pakipagbaka at ang bawat kaisipan, ang bawat tao ay mapasunod natin sa Panginoon. Wala nang iba. Ito yung hindi mapapag-alinlangan ang hinaharap natin, mga mananampalataya. And I don't like sa panig ko to be happen into my life. Maraming churches nakikipaglaban. Nasa open field yan. Any moment. At gusto kong makibahagi doon sa kanilang pakikipagbaka. Light of Truth Ministry is one of the soldier of God of this generation. Amen? Na kailangang mapabilang tayo doon. Napanood ko nga minsan yung isang debate pagitan ng hindi tunay na Kristiyano. Sabi ko, tumatawa ako dahil nakita ko naman yung kahusayan ng lingkod ng Diyos na nagwagi. Ngayon at ang Light of Truth Ministry ay nasa social media ang tawag natin. Sisikapin kong hindi ako mawawala doon. Nakakit walang interesadong Light of Truth Ministry na sumusuporta, nakakit buksan lang yung mga videos natin, magpapatuloy ako. Nakakit nandun ako doon sa open field ay pabalakin at mag-relax ka lang, pastor. Mag-relax ka na at hindi ka pa nag-uumpisa na mag-relax ka na. Huwag sana mangyari. Light of the Ministry, huwag niyo kalilimutan. Kabilang kayo sa mga army ng Diyos sa buong daigdig. I-maintain natin yung freedom natin na gawin ang kalooban ng Diyos. Katulad ni Uriah. Dahil ang laban natin, ang laban ni Uriah,
ay hindi lamang niya laban. Laban niya sa tao. Laban niya sa pamilya. Kung hindi kayo makikipaglaban ngayon, one day, you will find ang inyong pamilya, ang inyong mga anak, your grandchildren, papasukin ng hindi tamang paglilingkod. Kung hindi tayo mag-isip-isip. Ang buhay ng mga mananampalataya is not like that. Na ganyan lang, pabanjing-banjing. Kailangan nating proteksyonan ang mabuting relasyon natin sa Diyos. Dahil pagka hindi natin ito dinepensahan, unang-una tayo ang masisira. Ang mga tao na nasa ating palibot, paano man na ang mga hindi ligtas na tao? Kung hindi naman tayo seryoso, ang magkapilya ay oo, yung pangalan nandyan, yung temperatura mo mababa. Saka lang tataas yan pagka wala ng karga ang bulsa, 41, 42. Ngayon nagtumar ka kwarta, nagmayat. Bumabadata. Pinuprotektahan ni Uriah ang kanyang doktrin. Pinuprotektahan hindi lamang ang buong bansang Israel, pinuprotektahan ang kanyang sariling pamilya. At yan ang isipin natin. Tignan nyo. Kung hindi si Satanas, tignan nyo yung sa inyong mga sariling pamilya. Kung anong nangyayari. Dahil hindi tayo nakikipagbaka. Tignan nyo ang inyong sarili. Kung tama ba yung landas natin. At walang ibang masisisi dahil hindi tayo seryoso sa pagiging isang sundalo ng Diyos. A lot of Christians today, iniisip kung saan makautang, kung paano makapagbayad. Yung suporta ni inang, yung suporta ni tatang, yung suporta ng asawa, yung suporta ng mga anak, that's all. Brethren, that is not a good warfare. Hindi ito mabuti. Meron tayong digmaan na hindi nakikita ng mata minsan na natatalo na pala tayo. We are facing a dangerous battle, brethren. Tignan nyo ni Ian, tignan mo si Inang, tignan mo si Ading, tignan mo yung pamilya, saan siya tumutungo. Ito ay dahil sa hindi tayo responsable sa pagiging isang sundalo ng Diyos. Ang mabigyan sana natin ng magandang panahon, brethren magtatapos na po ako. Mahigit nating pagtuunan ng pansin ay yung katotohanan na nasa atin, na huwag sanang ma-defiled, huwag sanang mabahiran ang katotohanan na nasa atin. Yung uring paglilingkod na sinimulan na ng mga apostol, na mga prophets, yung mga digmaan na yan noon na kanilang ikinamatay at ng mga apostol, yung butil sana na yan na kanilang itinanim na ngayon ay ating inaani ngayon. Sana'y ipagpatuloy natin ang digmaang ito, brethren. Amen? Dahil tomorrow, today and tomorrow, kailangang harapin natin ito. Not for our own self, but for the sake of others, especially the unbelievers, our own families. O kitaan ni inang, kitaan ni tatang, kitaan jikab sa tunya mapaspasamak. And that is, walang ibang unang masisisi. Ito. Kaya ngayon, ang Light of Truth Ministry nandyan na sa YouTube. Sisikapin kong maabot ang mga tao. And also to destroy the strongholds of the devil. Dito, sabi ko, ang problema ko noon, tanda na ako, Panginoon. Dardarsim ako sa ranak. Matanda na ako. Mga ilang taon na lang. Lalo na, hindi ko alam kung gigising ako tomorrow. Paspasan mong gamitin mo ako. At ngayon, at biglaan, nandyan ako sa social media. Sabi ko, pinangako ko sa Diyos. Ano man ang mangyari. Sa huling, in my last breath, gagawin ko lahat. Ito na yung pagkakataon kong ipaabot
sa buong daigdig ang right doctrine mo. At dito ko na rin po protektahan ang mga tao na nakakuha na ng kaligtasan. Dito ko talaga siya, si Satanas, dito ko na siya, dito sa open field na ito, itong napaka-luwang na place ng digmaan, dito ko na rin siya kakarapin. Kahit sabi ko nga, in my observation at ako hindi ako nagmi-mistake dahil bago ako magsalita, how many times ito na aking iniisip sa gabi, na kahit ilang mga members ng Light of Truth Ministry hindi masaya na nandun ako at nakikita nila, I will give my best to finish my duty there in the open field. Oo, alam ko naman yan eh. Kung ang iba, kung gusto nga hihilain pa ako para mag-relax. Wala akong time na mag-relax, brethren. Yan ang sasabihin ko sa inyo. I'm like Uriah. I am not like you. Kayo, sino kayo, brethren? Magandang tanong, sino si Uriah? Kayo, sino kayo? Di ba ang sarap ding sagutin? Awang pangirti mabasam na, tuloy-tuloy mo lang ang pastor. Ganda yung pastor. Dajay Saudi Arabia, ito pabasang nga pastor. Ang ganda yung paliwanag mo, pastor. Isa siya sa mga subscribers natin na may mga tatanungin tayo o sasagutin natin ang kanyang tanong. Kaya sabi ko, ang Diyos naman ang tumawag sa akin, di magpapatuloy lang ako. Hindi naman ang ibang churches ang tumawag sa akin. Di ba? Nuni Satanas, pa'y timawag kanya, awan akon. Pero ang Diyos ang tumawag sa akin. Kaya magpapatuloy ako. Of course, nandiyan kayo. Ang tagal na ninyo, brethren. Ang dami na nating nasuong ng mga problema sa buhay, sa pagitan natin. Tama? Pero nandyan pa rin tayo. Facing always this battle. Kaano lang, nakaslasyak lang, ngayon kitain nyo. Sino ba ang nagpatatag sa leadership ng Light of Truth Ministry? Sige nga, beside God, sino? Adata kayo, hindi nakadado kayo. Adata ni Mr. Romy. Di ba kayo yung mga puunan? Uncle S, Uncle, lahat. Hanggang ngayon, meron kayo. Kaya wala nang atrasan ito, mga soldadong, yung silpok nga tatoy, soldadong natuturod kan naaanos. Totoo naman yan. Nakakit many times na marami tayong mga failures sa ating mga pagitan. We are still here facing the battle. Amen? Kaya magpalakas tayo ng magpalakas. No, ada makita yo kung mangigyo kung yung maramdaman yung hindi mabuti sa ating mga kapatid, just continue your battle under the leadership of your servant in the Light of Truth Ministry. Isa tayo. Huwag nating hayaan ang mga ibang churches ng Diyos na nakipagdigma na lamang nakakawawa naman sila doon. Kailangang sumabay din tayo, Light of Truth Ministry. Napapanood nyo yung isang sundalo ng Light of Truth Ministry, Pastor Elmer. Wow, ang pastor, pero napakasipag. Tignan nyo yung place niya. Pagka nag-electric fan siya, gumagalaw yung curtains. Pero sumasabay yan. Sabi ko, hindi ko hahayaang itong ganito na lamang ito na leader. Hanggat maaari, itaas ako ng Diyos doon sa, kakit sa mga financial at material, kailangan ako ng mga pastors with me na kumalay at pay iti nangangatong abantay para lalong lumakas at magiging matalino at maraming pagtatagumpay na dapat magampanan. Amen?
So Light of Truth Ministry, I challenge you. I called you not to frustrate you. Ang kaslaki ni David, pinersa niya si Uriah na mananagumpay. Pinatay niya para lang matakpan ang kanyang kamalian. Pero hindi, brethren. Tinawag ko kayo para magpatuloy tayo. Makisama tayo sa ibang churches na nakikipagdigma. Katulad ng mga prophets sa mga apostles noong unang panahon. Tuloy natin ang laban sa pagitan ng mga maling reliyon. Amen? Kitaan da kami. Nunyater aramidin mi. Kitaan da kayo. Nunyater aramidin nyo. Ay, delikadong sa dijaya. Sige lang. Alam ko namang nagsisikap kayo. Nakakit pandemic, andyan yung support nyo sa amin. I acknowledge your support to me, brethren. Into my house. Into my co-pastors. So I praise you in that way, brethren. And that is our message. Who is Uriah? And who are you? Let us pray. Tanggapin mo po, O Diyos, ang aming pasasalamat dahil po sa iyong salita. This morning, may lakas po kami na binigay last night. Mapayapa po ang aming isip sa araw na ito dahil po sa buong magdamag na bigay mo. We are strong. Thank you. Alam namin ito ay dahil sa iyong salita at dahil sa aming kita sa aming mga kapwa, mga sundalo. Mapalakas ang bawat isa. Salamat po. Loobin mo, dakilang Diyos, na ang gawain namin bilang isang sundalo mo ay tuluyang kagamit-gamit sa lahat ng panahon. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.